Alam nating lahat kung gaano kahalaga ang tulog, lalo na kapag tayo ay tumatanda na. Para sa mga senior na higit 60 taong gulang, ang tulog ay hindi lang basta pahinga. Ito ay sandali ng paghilom, panunumbalik ng sigla at pag-iingat sa kalusugan ng puso, utak at katawan. Pero sa totoo lang, maraming senior sa Pilipinas ang hirap matulog. Dahil sa rayuma, alta presyon, madalas na pag-ihi o simpleng pag-aalala sa buhay, madalas nating marinig ang linyang, 2 oras lang ang tulog ko o hindi ako nakatulog kagabi. Ang maganda, hindi mo kailangang umasa agad sa gamot. Sa simpleng paraan, sa tamang pagkain, lalo na ng mga gulay, pwede nating mapabuti ang ating pagtutulog. Bilang mga Pilipino, malapit sa puso natin ang mga pagkain galing sa lupa. Mula sa tanim sa bakuran hanggang sa paborito nating ginisang gulay, tinola o sabaw tuwing tagulan. Kaya sa video na ito, alamin natin ang 6 na gulay na kayang magpahimbing sa tulog ng senior. Abot kaya, madaling lutuin at bahagi na ng ating kulturang Pinoy. Bago tayo magsimula, sabihin mo sa amin sa komento kung saan ka nanonood at ilang taon ka na. Tara na at alamin kung anong gulay ang makakatulog para matulog ka na parang sanggol kahit ikay nasa edad na. Gulay bilang 1. Kangkong, simpleng gulay na may lakas ng pangpatulog. Ang kangkong ay isa sa mga gulay na tunay na kabahagi ng pang-araw-araw na buhay ng maraming Pilipino. Sa bawat kanto, palengke o bakuran ng probinsya, madalas mo itong makikita. Nakamagay sa bayong ng mga mamimili o nakatanim sa mga paso at lata ng gatas. Isa ito sa mga gulay ng masa na hindi lang abot kaya kundi may taglay ding lakas na pangkalusugan, lalo na pagdating sa pagpapahimbing ng tulog. Alam ng mga matatanda sa baryo na ang kangkong ay may magnesium at vitamina B6, 2 natural na sangkap na tumutulong para kumalma ang isip at katawan. Ang magnesium ay kilala bilang relaxing mineral, pamparelax ng mga masikip na kalamnan, mabigat na pakiramdam at maging ng mga pag-aalala tuwing gabi. Samantala, ang B6 ay tumutulong sa paggawa ng melatonin, ang hormone na responsable sa ating body clock. Kaya kung hirap ka makatulog o laging puyat, maaaring ito na ang sagot. Simpleng luto, malaking tulong. Sa kulturang Pilipino, maraming paraan ng pagluluto ng kangkong. Ang adobong kangkong na may bawang at kaunting suka ay isa sa mga paborito. Simpleng sangkap pero panalong lasa. Ginigisa rin ito sa bawang at sibuyas, sinasahugan ng itlog o isinasama sa sinigang na baboy. Mainam ito para sa mga senior na hirap ng ngumuya o may problema sa panunaw dahil ito'y malambot at madaling tunawin sa tiyan. Hindi lang ito limitado sa pagkain. May mga kwento pa nga sa mga Visayas at Mindanao na ginagamit ang sabaw ng nilagang kangkong bilang pampaligo sa mga batang likas na likot upang mapahimbing sila sa gabi. Isa itong patunayan ng yaman ng ating katutubong kaalaman at pagmamahalsakit ng mga lola't ina. Kaya kung nais mong maging mahimbing ang iyong tulog, isama na ang kangkong sa hapunan. Murang gulay, masarap at may lakas na likas. Isang regalo mula sa kalikasang Pilipino. Gulay bilang 2. Talbos ng kamote, luntiang lunas para sa mga puyat na Pilipino. Kung may gulay na hindi nawawala sa bakuran ng mga probinsyano, ito ay ang talbos ng kamote. Sa mga lola't lolo natin, hindi lang ito basta pananghalian o hapunan, isa itong pamana ng kalusugan. Sa mga baryo, karaniwan mong maririnig ang mga matatanda na nagsasabing, kumain ka ng talbos, pampalakas yan. At totoo nga, ang talbos ng kamote ay puno ng potassium, magnesium at anthocyanins, mga natural na sangkap na tumutulong sa pagpapakalma ng katawan at isipan.
Para sa mga senior citizen na hirap makatulog, madaling kabahan o laging pagod, ang talbos ng kamote ay tila isang biyaya ng kalikasan. Ayon sa mga pag-aaral, ang sapat na potassium at magnesium ay tumutulong sa katawan na mag-relax, nagpapababa ng presyon ng dugo at nagpapakalma ng mga kalamnan, mga salik na mahalaga para sa mahimbing at tuloy-tuloy na pagtulog. Hindi rin mawawala sa ating Filipino dining table ang masarap na ginisang talbos ng kamote na may kasamang bawang at kamatis. Ang iba naman, nilalaga ito at isinasawsaw sa bagoong o nilalagyan ng itlog para gawing torta. Sa mga bagong panganak, karaniwan pa ring ipinapainom ang sabaw nito para sa dagdag lakas. Isa itong tradisyon na mula pa sa ating mga ninuno, simple, epektibo at walang halong chemical. Sa panahon ngayon na lahat ay gustong lutasin gamit ang tableta o gamot, nakaka-inspire isipin na ang solusyon ay matatagpuan sa simpleng halaman sa bakuran. Kaya, kung ikaw ay isang senior na puyat, laging gising sa hating gabi o kulang sa lakas tuwing umaga, bakit hindi mo subukan ang talbos ng kamote bilang bahagi ng iyong hapunan? Magpakulo ka ng sabaw nito at inumin habang nakaupo sa labas ng bahay, habang nilalanghap ang simoy ng hangin. Isang simpleng ritual na makakalusugan, makakalikasan at tunay na makabayan. Kung nanunod ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 2 sa ibaba para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Gulay bilang 3, malunggay, gulay ng ina, tagapagtanggol ng gabi. Sa bawat tahanang Pilipino, may isang gulay na hindi kailanman nawawala sa kusina, ang malunggay. Kilala ito bilang miracle tree, hindi lamang ng mga eksperto, kundi pati ng ating mga lola't ina na sa bawat sabaw ng tinola, ginisang munggo o sinabawang isda ay hindi makakalimutang isama ang kumpol ng sariwang dahon nito. Pero lingid sa kaalaman ng marami, bukod sa pagiging masustansya, ang malunggay ay may kakayahang tumulong sa mas mahimbing at payapang pagtulog, lalong-lalo na sa mga senior na madalas makaranas ng pagputol-putol na tulog sa gabi. Ang malunggay ay mayaman sa magnesium, calcium, iron at vitamin C. Ngunit higit sa lahat, taglay nito ang natural anti-inflammatory at antioxidant properties na nakatutulong sa pagpapakalma ng katawan. Para sa mga nakararamdam ng pananakit ng kasukasuan, likod o ng kalamnang sa gabi, ang malunggay ay nagsisilbing natural na panlunas upang mapawi ang kirot at pamamaga, mga pangunahing dahilan kung bakit hirap makatulog ang maraming matatanda. Higit pa rito, ang taglay nitong amino acids ay tumutulong sa produksyon ng serotonin at melatonin, mga chemical sa utak na may direktang papel sa kalidad ng ating tulog. Sa kulturang Pilipino, likas sa ating mga lola ang pagtatanim ng malunggay sa bakuran. Ginagawa itong tsaa, idinadagdag sa sinigang at pinapainom sa mga apo bilang pampalakas. Sa mga probinsya, naniniwala ang ilan na ang sabaw na may malunggay ay pang-alis ng urok. Paniniwalang ang hindi makatulog ay dahil sa masamang espiritu o enerhiya. Isa itong patunayan kung paanong ang malunggay ay bahagi hindi lamang ng ating nutrisyon kundi ng ating pananampalataya at pamahihin. Kaya sa bawat senior na gustong makatulog ng mahimbing, ang isang tasa ng malunggay tea sa gabi ay parang haplos ng ina, banayad, mainit at puno ng malasakit. Abot kaya, madaling lutuin at likas sa ating kultura, ang malunggay ay tunay na gulay ng ina, tagapagtanggol ng gabi. Gulay bilang 4, kalabasa, gintong gulay para sa mahimbing na gabi. Sa bawat sulok ng Pilipinas, mula Luzon hanggang Mindanao, ang kalabasa ay hindi lamang pagkain, kundi bahagi ng ating kultura.
Isa itong gulay na laging presente sa hapag ng maraming pamilyang Pilipino, lalo na tuwing tag-ulan. Sa sinigang, ginataan, lumpia at kahit sa tinapay, bida ang kalabasa, hindi lang sa sarap, kundi sa sustansyang hatid nito, lalo na sa pagtulog. Ang kalabasa ay mayaman sa beta-carotene, potassium at tryptophan, isang amino acid na tumutulong sa produksyon ng serotonin at melatonin. Ang serotonin ang tinatawag na happy hormone na nagpapagaan ng pakiramdam at nagpapalakas ng loob, habang ang melatonin ay natural na sleep hormone na tumutulong sa katawan para makatulog ng mahimbing. Sa mga nakatatanda, lalo na yung may diabetes o problema sa blood sugar, malaking tulong ang kalabasa. Dahil sa mababa nitong glycemic index, hindi ito nagdudulot ng biglaang pagtaas ng asukal sa dugo. Bukod pa rito, malambot ito at madaling nguyain, perpekto para sa mga lolo at lola na gusto ng masarap pero hindi mabigat sa tiyan na hapunan o merienda. Sa mga baryo, karaniwan na ang ginataang kalabasa na may malunggay. Minsan may konting hipon o dilis, paborito ng mga lola sa gabi habang nanonood ng teleserye o habang nagpapahinga matapos magdilig ng halaman. Ang iba namang lolo't lola ay nilalaga ang kalabasa, hinahaluan ng konting gatas at ginagawang palaman sa pandesal. Simpleng merienda pero puno ng sustansya. Kaya't kung nais mong maging mas maayos ang tulog mo tuwing gabi, isama ang kalabasa sa iyong hapunan. Hindi lang ito masustansya, ito rin ay alala ng kabataan, simbolo ng simpleng pamumuhay at susi sa mahimbing na tulog ng bawat Pilipino. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 4 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na maggawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Gulay bilang 5. Lettuce, modernong gulay na patok sa mga senior sa bagong panahon. Bagamat hindi likas na tumutubo sa Pilipinas ang lettuce, unti-unti na itong niyayakap ng mga Pilipino, lalo na ng mga senior na mas bukas na sa masustansyang pagkain at modernong estilo ng pamumuhay. Makikita na ito sa halos lahat ng palengke at supermarket at madalas na ring isinasama sa mga paboritong pagkain ng mga health-conscious na lola't lolo. Pero alam mo ba na bukod sa pagiging preskong sangkap sa salad, ang lettuce, lalo na ang romaine at butterhead variety, ay may taglay na natural compound na tinatawag na lactosaccharium. Isa itong likas na sedative na may kakayahang magparelax sa katawan at isip, perpektong pampatulog. Para sa mga senior na hirap makatulog sa gabi dahil sa stress, dehydration o simpleng pagtanda ng katawan, magandang subukan ang lettuce bilang bahagi ng hapunan. Kapag hinaluan ng pipino at kamatis, mga paborito rin nating gulay, nagiging mas epektibo itong panlaban sa init ng katawan at panunuyo ng lalamunan. Mababa sa calories, mayaman sa fiber at hindi mabigat sa tiyan, kaya kahit alas 10 ka na kumain, hindi ito sagabal sa pagtulog. Sa ilang bahay sa lungsod, ginagawa na itong bedtime salad na may olive oil, konting asin at minsan ay hinahalo pa ng itlog o tuna. Ang ibang lolo't lola naman ay nilalagay ito sa loob ng pandesal, ginagawa ring palaman kasama ng keso o itlog. May gumagawa pa nga ng lumpiang lettuce, isang modernong bersyon ng paboritong pagkaing Pinoy. Ang simpleng gulay na ito ay patunay na hindi kailangang mahal ang solusyon sa insomnia. Kung gusto mong subukan ang natural at abot kayang paraan para sa mas mahimbing na tulog, bakit hindi maghanda ng lettuce salad sa gabi? Baka ang matagal mong hinahanap na lunas sa puyat ay isang malutong na dahon lang pala. Tara, kain na! Gulay bilang 6. Pechay, likas na pampatahimik ng katawan. Sino ba sa atin ang hindi lumaki na may pechay sa hapag ng kainan?
Isa ito sa mga gulay na palaging bida sa lutuing Pilipino, mula sa nilagang baka, sinabawang manok, ginisang sardinas, hanggang sa simpleng ginisa sa bawang at toyo. Madali itong hanapin sa palengke, abot kaya at kayang-kayang lutuin kahit ng mga lola nating eksperto sa kusina. Ngunit lingid sa kaalaman ng marami, ang pechay ay hindi lamang basta pampalasa sa sabaw. Ito rin ay likas na pampatahimik ng katawan, lalo na para sa mga senior na nais makatulog ng mahimbing. Ang pechay ay mayaman sa calcium at magnesium, dalawang mineral na may mahalagang papel sa pagpapakalma ng ating nervous system. Ang calcium ay tumutulong sa paggawa ng melatonin, isang hormone na responsable sa pagkakaroon ng regular na tulog, habang ang magnesium naman ay nagpaparelax sa ating mga kalamnan at ugat. Kaya't sa bawat higop mo ng mainit na sabaw ng nilagang may pechay, hindi lang tiyan ang nasisiyahan, pati utak at katawan ay unti-unting tumatahimik. Sa mga nakatatanda na madalas kabagan o hirap sa panunaw sa gabi, malaking tulong din ang taglay nitong fiber. Nakakatulong ito sa maayos na daloy ng digestion, kaya't mas komportable ang pakiramdam at mas malalim ang tulog. May mga lola sa probinsya na nagluluto ng tinulang manok na may pechay at luya, lalo na kapag malamig ang panahon. Isang tradisyonal na panlaban sa panlalamig ng katawan at pagkakaroon ng mabigat na pakiramdam sa gabi. Kaya kung ikaw ay isa ng senior na gustong makaiwas sa puyat, subukan mong isama ang pechay sa iyong hapunan. Mainit-init na sabaw, malambot na dahon at benepisyong tunay na pangkalusugan para sa tulog na mahimbing at paggising na magaan ang katawan. Sa kulturang Pilipino, ang simpleng pechay ay hindi lamang pagkain. Ito ay kasangga sa maaliwalas na pagtulog. Pangwakas na kaisipan. Ngayong alam na natin ang 6 na gulay na tunay na makatutulong sa mas mahimbing na tulog, bakit hindi natin subukang gawing bahagi ng ating hapunan ang mga ito? Sa ating kulturang Pilipino, hindi na bago ang paggamit ng mga likas na sangkap sa pang-araw-araw na pangangalaga sa kalusugan. Noon pa man, tinuturo na ang ating mga lola at lolo ang kahalagahan ng malunggay sa tinola, ng ampalaya sa ginisang gulay at ng kamote sa simpleng merienda. Hindi lang dahil ito'y masustansya, kundi dahil ito'y bahagi ng ating pamumuhay at pagmamalasakit sa pamilya. Sa halip na agad dumulog sa mga gamot o sleeping pills, bakit hindi natin subukan ang likas na paraan na galing mismo sa kalikasan? Napakarami nating pwedeng pagpilian sa palengke, sariwang gulay na galing sa sariling taniman o kaya na may binili sa suking tindera na parang kaibigan na rin natin sa araw-araw. Ang simpleng sabaw ng kalabasa o ginisang pechay ay maaaring maging susi upang makatulog ka ng mahimbing na para bang yakap ng iyong kabataan. Tandaan, hindi lang ito tungkol sa pagtulog. Ito'y tungkol sa kalidad ng buhay habang tayo'y tumatanda. Ang bawat gabi ng mahimbing na tulog ay hakbang papalapit sa mas masigla, mas masayang pamumuhay. Kaya't simulan mo na ito ngayong gabi. Huwag palampasin ang pagkakataong makamit ang mas payapang pagtanda sa tulong ng mga gulay na abot kaya, masarap at tunay na makapilipino. Kung sa tingin mo'y nakatulong sa iyo ang kaalaman sa videong ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share ito sa mga mahal mong kamag-anak at kaibigang senior. Malay mo, ito na pala ang hinihintay nilang solusyon para makatulog ng mahimbing, parang sanggol na niyayakap ng hangin sa probinsya. Hanggang sa muli nating pagkikita kaibigan, ingat palagi, kumain ng tama at matulog ng mahimbing. Hanggang sa muli kaibigan, ingat lagi, manatiling malusog at sana'y makatulog kang parang sanggol ngayong gabi.